Ano na ang nangyayari sa ating bayan? Dumarami ang gustong umalis at patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga kababayan nating nais makipagsapalaran sa ibayong dagat dahil na rin sa kakulangan ng hanap buhay dito sa Pilipinas. Ano na ang nangyayari sa ating bayan? Marami ang nagugutom. Marami ang namamatay sanhi ng kalamidad o dala na rin ng hirap ng buhay. Maraming mga bata ang palaboy sa lansangan, hindi makapag-aral at sa murang edad ay naghahanap buhay. Ano na ang nangyayari sa ating bayan? Hayag ang paglala ng korupsyon at katiwalian, lantad ang imahing ito maging sa buong mundo. Nabilang din ang Pilipinas bilang drug smuggler's paradise at sex paradise of Asia and most dangerous place for journalists. Pinalala pa ito ng Pilipino sa kapwa Pilipinong pagkitil ng buhay dahil sa kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Kaliwat kanan ng salvaging at walang magawa ang pamahalaan. Ano na ang nangyayari sa ating bayan? Papayag ba tayong manatili sa ganitong kalagayan? Kung hindi, ano ang ginagawa? Tularan natin ang pagkakaisa ng mga langgam para maitawid ang lahi at pinuno sa panibagong destinasyon. Kinakailangang magkapit-bisig, magsakripisyong buhatin ang lahi at namumuno na walang pagsuko hanggang sa tagumpay. Ang pagsawata sa korupsyon ay isang matayog na pangarap. Pero matayog man, hindi ito suntok sa buwan. Sa tulong ng Diyos at sa pangunguna ng isang leader na may takot sa Diyos, matutupad ang pangarap na ito. Samahan natin si Brother Eddie na itawid at ituwid ang ating bayan mula sa korupsyon at kahirapan tungo sa maunlad, makatarungan at mapayapang kinabukasan. Gaya ng nagkakaisang langgam, ang sama-sama nating lakas at pagkakaisa. Sa tulong ng Poong May Kapal, ang siyang susi sa ating tagumpay. Ang taong bayan ang magluluklok. Ang taong bayan din ang pagkakautangan ng loob. Ito ang paraan para ang pinuno ay maging tapat sa bayan at di sa iilan. Sama-sama, tulong-tulong upang ibangon ang ating bansang Pilipinas. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother Eddie Villanueva sa pangalan ng Bangon Pilipinas Political Party ay una po'y buong puso nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo at sa milyong-milyong sumuporta sa napakagandang agenda para sa Diyos at Bayan na ipinaglaban po natin ng 2004. Ito pong darating na 2010 national elections. This could be the last window of opportunity in our generation na mabigyan ng pagkakataon ang blueprint or master plan of development para sa ating minamahal na bansa na kinonceptualize ng bagong Pilipinas, bagong Filipino movement to be implemented by its political arm, ang Bangon Pilipinas Party.
Ito pong ang dahilan kung bakit ang inyong lingkod ay muling tatakbo, muling ilalaban at ipagpatuloy ang laban sa pagbangon ng bansa. Yung pong 7 E's ng Bangon Pilipinas ay napakahalagang maipatupad. Kumakalat po ngayon ang sinasabing 7 curses na dumating sa ating bansa na makikita po natin sa internet, produced by investigative journalists of the Philippines. Pero ang Bangon Pilipinas naman po ay merong 7 E's. Ito po ang mga sumusunod dito sa blueprint na ito ng Bangon Pilipinas. The first E, empower the people. The second E, emancipate the people. Third E, educate the people. And fourth E, elevate the living standards of the people. And fifth E, ay energize the economy. And the sixth E, ay eradicate bad governance and corruption. And last but not least, the seventh E, establish peace in the land. Ito pong 7 E's na ito ay nasa lundo ng tinatawag na good governance. In summary, ito pong 7 E's na ito ay kapag naipatupad, lahat po ng mabibigat na problema, domestic and international problems ng ating bansa ay mabibigyan ng katugunan. At kaya po itong dahilan kung bakit ang inyong lingkod ay tinanggap muli ang hamon na tumakbo at bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong makatikim ng isang pamahalaan na hindi pa nila nararanasan sa buong kasaysayan ng ating minamahal na bansa. 6 na taon na walang korupsyon. 6 na taon na matuwid at matapat at malinis na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. 6 na taon ng isang pamahalaan na walang uunahin kung hindi ibangon ang sambayanang Pilipino. Palayain ng mga Pilipino sa tanikala ng katiwalian, tanikala ng inustisya, tanikala ng kahirapan ng buhay, tanikala ng tinatawag na ignorance or kawalan ng kaalaman sa katotohanan, tanikala na dapat maputol upang ang sambayan ng Pilipino magkaroon ng tunay na kalayaan. Kalayaan na mabuhay ng may kapayapaan, may kaunlaran, may kasaganaan. Mga minamahal kong sambayan ng Pilipino, ako po'y umaapila sa puso, damdamin, isip at kaluluwa ng bawat isang Pilipino ang nakataya po sa darating na 2010 national elections ay hindi lang pansamantalang kalagayan ng ating bansa. Nakataya po rito ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Bigyan natin ng pagkakataon ang Diyos at ang bayan na maipatupad naman ang napakagandang programa na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng lahing Pilipino. Ihanda po natin ang magandang kinabukasan ng mga kabataan at ang ating minamahal na bansa ay makaranas namang muli ng puri, dangal at paggalang ng International Community of Nations. Ibigyan natin ng pagkakataon ang buong ticket ng Bangon Pilipinas Political Party. Mabuhay po kayo. Babangon na ang bansang Pilipinas sapagkat sa Diyos at sa bayan may pag-asa na.